Mga pagbabagong ginagawa ng small committee sa 2025 national budget, hinahanap sa Kamara. Ang detalye ng balita mula kay MJ Mondihar. Mainit agad ang debate sa Kamara sa unang araw pa lang ng pagtalakay sa 2026 national budget. 6.793 trillion pesos ang panukalang pondo para sa susunod na taon. 7.4% yan na mas mataas kumpara sa 6.326 trillion ngayong 2025. Sa budget briefing, hinanap ni Navotas Representative Toby Tiangco ang report ng Small Committee na 19 Congress. Ang Small Committee sa ilalim ng Committee on Appropriations ang nagsasapinal sa institutional amendments bago aprobahan ng House General Appropriations Bill ng House General Appropriations Bill o HGAB na bersyon ng Kamara sa pambansang pondo. Ayon kay Congressman Tiangco, mahalaga na makita ng publiko ang minutes at buong ulat ng Small Committee. Narito ang kanyang paliwanag. May dalawang distrito, hindi naman to kasalanan ng congressman doon sa distritong yon. Ang NEP nila is 2.530 billion. And then pagdating sa GAA, naging 20.999 billion. Isa pa, 1.508583 billion sa NEP. Pagdating sa GAA, 20.795. So, tapos, ang pinasok lang sa BICAM dito is 5 billion and 4 billion each. So, ang napasok dun sa small committee is 13 billion. Dun sa isa, yung isa 14 billion. So, sino yung nagpasok ng 13 billion na yun at saan tinanggal yun? Nauna ng kwestiyon ni Tiangco ang transparency ng Small Committee, partikular na ang amendments na ipinasok matapos sa ikalawang pagbasa sa Kamara ng HGAB. Kasama dito ang pangamba ng Discretionary Insertion Support Barrel. Narito naman ang sagot ng kasalukuyang House Committee on Appropriations. The small committee is subsumed within the Committee on Appropriations and it is not required to render a separate committee report. The rule that you are citing, Honorable Chanco, pertain to standing committees. And the mother committee in this case of the small committee is the Committee on Appropriations. Yes, but did we exempt the Committee on Appropriations not to submit a committee report? No. Again, the committee report of the Committee on Appropriations at the plenary level is the HGAB itself. Yeah, but all meetings, dito sa ating rules, all meetings must be on record. So it's not only the committee report, dapat yung small committee na yon, meron silang report na finurnish lahat. Again, if with the indulgence of the Honorable Chanco, the COMSEC is looking into the request, if we may move to the next question. Okay, I will move to the next. Gate ni Tiangco, bago simula ng paghimay sa 2026 budget sa mga susunod na araw, dapat malinaw muna sa publiko ang mga pagbabagong ipinasok ng Small Committee. Mismong si Pangulong Marcos Jr. na ang nagbabala sa kanyang 2025 SONA na kanyang i-veto ang anumang budget na hindi naka-align sa priorities ng kanyang administrasyon. Gayunman, hindi nakuha ni Tiangco ang hinahanap na committee report dahil para sa Kamara, ang usapin ay isa raw internal matter. Public funds is not an internal matter. Di ba? Kaya nga natin ginawang transparent to because it's not internal. Pag nagtanong tayo tungkol sa pera ng taong bayan, every question is valid and every question is a public matter. It is not an internal matter dahil pera po ito ng taong bayan. The procedural point is what's considered as an internal matter. Again, we maintain that the output of the small committee is included in the HGAB. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiha, SMNI News. 49 OFW sa biktima ng human trafficking sa Nigeria ligtas na nakauwi ng bansa. Ang detalye mula kay Cherry Light. Dumating sa NAIA Terminal 3 ang mga OFW sakay ng Flight QR932 nitong Agosto 18 matapos ang matagumpay na repatriation sa tulong ng Department of Migrant Workers, Philippine Embassy sa Abuja at Honorary Consulate sa Lagos. Kabilang ang mga biktima sa mga naaresto sa isang malawakang operasyon ng pamalaan ng Nigeria noong Disyembre 2024 laban sa cryptocurrency at love scam. Pinangakuan silang magkakaroon ng lehitimong trabaho bilang customer service representatives na may sahod na $1,000 para sa 6 na buwang kontrata kasama ang libreng tirahan at pagkain. Ngunit sa kalaunan, napilitang sumabak sila sa cyber scam. Pinagbantaan, kinumpiska ang kanilang mga pasaporte at nakaranas ng mapagsamantalang kondisyon sa trabaho.
sa tulong ng Embahada ng Pilipinas sa Abuja at ng Honorary Consulate sa Lagos. Pumasok ang mga biktima sa plea bargaining upang mapabilis ang kanilang paglaya. Naging posible ang kanilang repatriation matapos ang pagbisita ng Department of Migrant Workers at ng Embahada ng Pilipinas sa Abuja, Nigeria noong Agosto 17. Ayon sa Department of Migrant Workers, bawat repatriate ay nakatanggap ng 50,000 piso mula sa Action Fund ng DMW. Pansamantalang matutuluyan mula sa OWA at agarang medical at psychosocial services. Ire-refer din sila sa kani-kanilang mga lokal na pamalaan para sa karagdagang tulong. Yan, magkakatulong din kami na aalamin kung ano talaga yung nangyari sa kanila and try to find out if we can hold someone accountable for what happened to them. Muling pinaalalahanan ng DMW ang mga OFW at naghahanap ng trabaho na maging mapagmatsyag laban sa illegal recruitment at human trafficking. Tiniyak din ng ahensya na patuloy na maninindigan ng pamalaan sa pangangalaga ng karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong migranteng manggagawa saan man sa mundo. Unang-una, huwag papayag na magtrabaho sa ibang bansa kung hindi lisensyadong recruitment agency o hindi otorisadong recruiter yung kausap ninyo. Madali lang hong i-check, no? Nasa website po ng DMW kung sino yung mga licensed recruitment agencies. Kabilang sa malawakang pagtutulungan ng pamalaan na nagbigay daan sa kanilang pagbabalik ang DFA, DMW, OWA, HOR, DSWD, BI, DOJ, NNIC, TESDA at ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA. Dagdag pambalita, contractors na hindi dumalo sa Senate hearing pinasusupuina. Ang detalye naman ng balitang yan mula kay Kamara Troy Gomez. Pinasabina ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga kontraktor ng flood control projects na hindi dumalo sa investigasyon kaugnay ng umanay questionableng 545 bilyong pisong proyekto. Mula sa 15 construction companies na ipinatawag, 7 lamang ang dumalo habang ang ilan ay nagpadala ng kinatawan. Dahil dito agad na inaprubahan ng komite ang musyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ipasabina ang 8 kumpanyang bigong humarap. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, tila walang interes ang mga kontraktor na hindi sumipot para ipaliwanag ang kanilang panig. May I move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. I so move, Mr. Chair. I think the motion is in order. No objection. Motion is carried. Iginit naman ni Senador Erwin Tulfo na hindi sapat na dahilan ang pagkakasakit o naunang commitment upang isnabin ang pagdinig lalo na't bilyong-bilyong pondo ng bayan ang nakataya. When we invite them, subpoena them next hearing, they have to come up with a reasonable answer. Hindi ho yung may sakit, may nauna, para hong ginagago itong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon ito because 544 billion na pinag-uusapan natin. Kabilang sa mga kontraktor na hindi sumipot sa pagdinig ay sina si Zara Diskaya ng Alpha and Omega General Contractor 8 Development Corporation, Maria Roma Angeline Romando ng St. Timothy Construction Corporation, Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Aderma Angeli Alcazar, Sunwest Incorporated, Edgar Acosta ng Hightone Construction and Development Corporation, Romeo Miranda ng Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Mark Anan Arevalo ng Wawaw Builders, at Luisito Tiki ng LR Tiki Builders Incorporated. Sa naturang pagdinig, inamin mismo ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na may mga ghost flood control projects sa Bulacan matapos siyang dikdikin ng tanong ni Senador Jinggoy Estrada. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true.
Well, this is information that we have received, Your Honor. Kinumpirma ni Bonoan na nakatanggap ang ahensya ng impormasyon hinggil sa mga ghost project sa Kalumpit, Malolos at Hagonoy. Lumabas din sa investigasyon na Wawaw Builders na pagmamay-ari ni Mark Alan Arevalo ang kontraktor ng naturang mga proyekto. Aminado si Bonoan na nakakuha ng halos 9 na bilyong pisong kontrata ang Wawaw Builders sa buong bansa. Mahigit 5.9 bilyong piso dito ay para sa mga proyekto sa Bulacan. Samantala, ibinunyag naman ni Senadora Amy Marcos na ilan sa mga kontraktor na pinangalanan ng Pangulo ay hindi talaga gumagawa ng mga proyekto, kundi nagpapaupa lamang ng kanilang lisensya. Siguro panahon na sabi nga namin ni Chairman to pierce the corporate veil of such corporations as Legacy, the various saints that are included who are hardly saintly in their behavior, and finally come to the reality that these contractors are not building anything, least of all flood control. Inasahan ng Blue Ribbon Committee na personal nang haharap sa susunod na pagdinig ang mga kontraktor na pinasampina, partikular ang mga nasangkot sa umano'y ghost projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Samantala, Senator Hontiveros sasampahan ng ethics complaint. Alamin natin yan mula naman kay Kapatid Jason Rubrico. Isang testigo ang bumaliktad at sinabing binayaran umano siya ni Senator Risa Hontiveros para magsalita laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy, Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa bigat ng nasabing paratang nararapat lamang ayon sa ilang abogado na imbestigahan ito ng Senado. It has gotten to a point na kailangan na po talaga ng Senate investigation sa Ethics Committee against Senator Risa Hontiveros. Abot na yung point na si Senator Hontiveros karoon ng parang pattern of bringing witnesses to her investigation who are false witnesses. And the latest of that, ito pong alias Rene, or his real name is Michael Murillo, ay nagsalita na po na siya po ay binayaran allegedly ni Hontiveros. Bunsod nitong mabigat na paratang, maghahain ng ethics complaint sina Attorney Jean Paras, Attorney Manny Luna at Attorney Ferdinand Topacio laban kay Hontiveros sa Senate Committee on Ethics. Ang hinihingi namin dito will be for the Senate to conduct an investigation. We are not saying that she is already guilty kasi meron due process. For purposes of initiating the investigation for possible ethics violation and disorderly conduct. Paliwanag pa ni Luna, ito ay para mabigyan ng pagkakataon ng Senado na bantayan at disiplinahin ang sariling hanay at para ipakita sa taong bayan ang buong katotohanan. Dagdag pa ng mga abogado, kung hindi ito iimbestigahan ng Senado at kalaunay mapatunayang totoo, tila magiging pagbibigay lisensya ito sa isang senador na makagawa ng pinakamabigat na uri ng paglabag. Samantala, una nang itinanggi ni Hontiveros ang paratang ni alias Rene. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Sport!